comment pa rin ako. Natin. Ang pin comment. Ano ba? How do I remove this? Edit. Nakakalimutan kong tanggalin yung pin, ano ko, eme. Oo. Yan. Yan. Hello, guys. Teka lang. Ibabalik ko sa ilig. Hello! Happy Wednesday! Oo, syempre. Kahit medyo, ano na tayo, tinanghali, papunta sa work, ayun na nga, si daddy naman. Nila yan dyan, syempre. Baka sabihin, hindi na naman ako nakasipot. Hindi ko lang sinuot to sa ano ko ha. Nakasipot ako dito sa ano ko. Kasi umaangat na dito. Kamusta naman kayo? Kagabi, yun nga, grabe yung kaganapan kagabi dahil alas 12 nga ng madaling araw, habang binabaybay ko ang kalsada ng Kamuning Road, ayan sa stoplight, nakasalubong ko nga yun si tatay na nakamotor, tapos sa likod niya yung Fortuner na puti. Tapos narinig ko na may bumubusinang mahaba. Bumusina din ako, sabi ko ganun, kasi akala ko naman ako yung binubusinahan. Yun pala, si tatay na yung binubusinahan. Tapos, nung nag-go na, biglang inararo niya, tapos git niya para matumba si tatay. Matanda na yun si kuya, mga 50, sabi niya 55 na daw siya. Tapos, kaya nung bumagsak siya, tapos kasalukuyang umiikot siya, napatigil ako, tapos medyo na-stun pa nga ako ng konti kasi hindi ko kinaya yung nakita ko na naka-witness ako ng gano'n na hindi aksidente, talagang sinadya na banggain, diba? Nakakatakot. It's so scary. Ba't ka nabuho ko parang paano nyo nagagawa yung mga ganyan kasamaan? Medyo madami-dami din galos yun si kuya sa ano niya. Madami-dami din siyang galos. Sa braso, sa tuhod, parang nabugtas pa nga yung pantalon niya. Naka-jacket pa yun, tsaka buti, yung helmet niya, yung yung buo. Ang concern ko nun, baka nagulungan pa siya, pero buti naman, hindi. Talagang lang siya, sinagi siya. So, sa driver side yung tama nung sasakyan na yun, nung SUV na yun for sure. Sabi ko, grabe talaga. Kaya nung buti nakatawag ako agad ng tumawag ako agad ng rescue. Tawag tayo ng police, tapos medic. Ayun. Hindi ko lang, nag-iintay lang ng update, pero kinuha namin yung contact number ni kuya para make sure din. Tsaka gusto kong as ikaw yung nakakita ng ganong kasamaan, gusto mo siyang makita. Anong klase ka bang tao? Anong bata ka ba? Matanda ka ba? Mayaman, ganon, anak ng someone, o batang nagyayabang lang, mga ganyan, di ba? Pero grabe talaga. Pauwi na yon si kuya. Pauwi na siya sa QAB. Taga QAB daw siya banda. Kaya magkasalubong kami. Ako pauwi na ng Marikina. Siya paangat siya ng Timog. Tapos Morato. Kagigil. Talagang nakikiliti yung utak ko kagabi. Kaya nag-ikot pa kami sa Quezon City. Sa Timog area. Tomas Morato.
kaya ko pa. Hindi ko pa kailangan ng driver. Tsaka yung work ko, talon dito, talon sa kabila. So medyo ano lang naman, fast pace. Fast pace to. Kaya ano, fast pace. Oo, baliktad, diba? Ayun. Wala, grabe lang. Hindi lang ako makapaniwala talaga na may mga taong ganun kasama. Wait lang, hindi ako makapag-usa kasi tuloy-tuloy yung ano natin. Go for the going. For the going. Tuloy-tuloy yung for the going natin. Gagawin ko na nga ang habit yun na pag minsan, diba, nagda-drive. Kasi pag nagda-drive, hindi rin naman ako nakakapag masyado cellphone at unless super traffic. Pero, ayan, at least, diba, meron akong live. Kumbaga, kasi araw-araw naman ako lumalabas. Hindi ko dito parang iirita ako. Hopefully, talagang mahanap yan. Kailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya. Lalo na sinensya. Hindi aksidente eh. Pupunta po ako ngayon. Secret! Mamaya abangan nyo na lang. Para makapag-ano tayo. Gawa tayo ng posting. Pero syempre dito lang. QC Hood. Dito lang naman ako palagi. Ayun. Next ka nga palang aking bago. Watch. Ganda, no? Urens! Play na lang daw na pasahero kasi hindi ko pa kailangan ng driver. Pasahero na lang tuloy ang in-applyan. Goods pa eh. Goods pa ako eh. Makaka-uwi naman ako ng maaga sa daw car. Wigo. Alam mo yun na, parang pag maliit lang, diba? Kahit saan mo idaan, hindi ka namumroblema sa kalsada. Lalo na sa masisikip na o kaya yung mga nagdo-double parking. Yes! Oo! Welcome to the world. Yung mga nagdo-double parking. Yan. Para hindi hirap sa pagdadrive. Pakisigaw daw ang Mel Francis Jao. Gloria. Oo, Mel Francis! Hello! Diyan ka pa ba? Malamang. Buti wala masyado ngayon traffic sa may Marikina. Si Kuya Bata daw ang doktor ko. Uy, congratulations sa iyo, Kuya Bata. Grabe ka naman. Sobrang low-key mo naman. Hindi mo naman sinabi sa akin. Nakasama ka sa The Pepsi Paloma movie. O, supportahan natin yung movie na yan. Napakaganda siguro yun. Actually, nakikiliti na rin yung utak ko dyan sa The Pepsi Paloma movie. Tapos, every time, syempre, nasa nasa industry. So, pag may nakakausap ako, inaano ko siya, na brought up ko siya. Kasi naka-curious lang ako. Imagine kung paano nila yun ginawa. Siyempre wala namang magkikwento na Pepsi Paloma, wala namang or whatever, di ba? So of course, ang source nila ay kung ano lang yung yung nailatag ni Pepsi Paloma bago siya namatay. Hindi natin alam eh. So, hintayin na lang natin ang showing. Si Kuya Bata ay, ang role niya doon ay si Richie the Horsey. Tama ba ako? Richie the Horsey yan si Kuya Bata. Hindi nyo ba ako naririnig? Sabi ko nga, support ka sa Pepsi Paloma na movie mo.
mo man lang sinabi sa akin, sana naman, ano, ito, na nagpa-picture na ako sa'yo noon bago na ipalabas to. Baka sa susunod na magkikita tayo, hindi mo na ako papansinin, Kuya Bata. Baka angas nito. Oo nga, no, Kuya Bata, mag-promote ka na lang din sa amin. Pumunta ka nga, mag-message ka nga sa akin, may message kita mamaya. Ano yan, no? Nakaka-curious yan. Thank you so much. Alam nyo, ang daming nanonood pag ganitong oras. Nakakailang views. Nakakailang views ako pag tanghali.